ating lahat, mga missionaries ng International Teams Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon po ay Huwebes na naman at muli na naman tayong magsasama-sama para sa ating regular Thursday online mission fellowship. Ngayong hapon pong ito ay may makakasama tayong mga kapatiran mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at meron din tayong makakasamang international. So, sa hapong ito po, gusto ko pong i-welcome natin then si Nicole, ang leader ng Joshua Rising. Nicole, bati ka naman. Hi! Gusto ko lang batiin yung mga Joshua Rising all over the world, hindi lang sa Pilipinas, and pati na rin yung mga churchmates ko sa God's Household of Blessing Christian Church sa San Valley, Parañaque. Hi guys! Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi po sa verse na yon, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Alam naman po natin sa panahon ngayon talagang itong pandemic season, ang daming nagbago sa mundo, ang daming nagbago sa mga gawain natin sa buhay. And hindi lang siya nakakapagod physically, pero mentally marami ring nade-drain. Kasi syempre tayo mga kabataan, sanay tayo na laging nakakalabas, laging pumupunta kung saan-saan, pero ngayon, ang daming restrictions. But I just want to encourage you na to put your hope in Jesus, na kung mga bagay man sa paligid natin, pwedeng nakakapagod, nakaka-down, let's continue to focus on Jesus. Let's continue to focus on His promises, on His presence. Kasi pangako ng Panginoon that if we put our hope in the Lord, hindi tayo mapapagod. Bibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. So kung ano man yung pinagdadaanan natin, we know that God can give us new strength. Walang mahirap sa Panginoon. Walang problema or walang challenge na hindi kayang mapunuan ng presensya ng Panginoon or ng kalakasan niya. So, I just want to encourage lahat po ng kabataan to just focus on Jesus, focus on His presence, and put your hope in the Lord. Ayun lang po. Amen, amen. Thank you, Nicole. Tunay nga po na if we put our hope, our trust in the Lord, He will renew our strength like an eagle. Hindi tayo mapapagal, hindi tayo mapapagod, at hindi tayo mababalisa, hindi tayo mapapariwara. Kaya tama yun, no, sa mga kabataan. Parati nating i-focus ang ating pag-asa, ang ating hinaharap sa Panginoon lamang. So ngayon naman po from the Philippines, let's go to Cambodia. Babati po si Teacher Mayet ng Poipet, Cambodia. Teacher Mayet! Hello sa lahat ng mga missionaries, sa lahat ng buong bansa, saan man dahil kayo naroon, binabati kayo ng maligayang araw. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, hindi natatakot, pagpos, nagpapalakasan. Lahat ng mga na-missionary po na nasa iba't ibang bansa, binabati ko po kayo. Okay, ang aking ibibigay na word of God na alam kong siyang dapat nating panghawakan, ang nasa aklat ni Isaiah 41:10, na sinasabi doon, do not fear, huwag tayong matakot, tayo ay magpakalakas, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man,
aking tutulungan ka, and I will never leave you nor forsake you. Hahawakan tayo ng Panginoon, siyang ating lakas, siyang ating saklolo. Itingin lamang natin ang ating mga mata sa Kanya. Wala naman iba tayo na pwedeng gawin kundi ang panghawakan ang Kanyang salita. Sa mga natatakot dahil sa pandemyang ito na ating kinaharap, itingin lang po natin ang ating mga mata sa Diyos. May Diyos na kakampin sa atin. Amen, amen. Amen. Indeed, tunay nga po that the Lord will never leave us nor forsake us. So wala po tayong dapat ikatakot o ikapangamba. Salamat po, Teacher Mayet, sa napakagandang mensaheng ito. At ngayon naman po from Cambodia, let's go back to Philippines. Pabatiin naman po natin ang leader ng Global Intercessors, Pastora Rose Sadogyo, at ang leader ng Fishnet Ministry, Pastor Mar Sardogyo. Pastor Mar and Pastora Rose, magandang hapon po. Magandang hapon. Hapon din. Sa inyo lahat. At ating pinabati po ang lahat ng mga magawa sa buong bansa, sa Pusong Pistang Mindanao at mga taga-ibang kontinent ng buong saan bansa. Magpatuloy lang tayo. Anong simulan ng Panginoon sa atin, huwag kayong matakot. Tatapusin ng Panginoon yung simulan sa atin ng Panginoon. Kaya matakot, kaya natin ang kahit ang pandemya ito, ang Diyos natin ay kabayaan. At binabati ko rin ang lahat ng mga prayer warriors, lahat ng global intercessors, at ang lahat ng nakakasama natin every Thursday. Magandang hapon po sa inyo lahat at isang pribilehiyo na nakasama namin kayo ngayon at makipagkwentuhan kung ano yung mga ginagawa ng Panginoon at magpapalakasan po sa panahon na ito. Ayan. Thank you, Pastor Mar and Pastora Rose. Pero bago po natin tapusin ang pagbate, maaari rin po ba namin kayong mahinga ng message since sabi nga February is a love month daw. Pwede po ba namin kayong mahinga ng message of hope para sa mga mag-asawa na dumadaan sa mga pagsusubok sa mga panahong ito? Pwede po ba kayong magbigay ng message of hope para sa mga couples? Alam ko talagang sabi na natin ang ating pong nakasalan ay hindi perfecto. Walang perfecto mag-asawa, walang perfecto pag-asama. Pero alam niyo po na isang panahon na ito, gandaan natin, balikan natin kung sino nagsimula sa atin, sino nagbigay ng pagmamahal sa atin, na kung saan sa nagyan ko. Receive the Father's love in the way. Yun ang pinaka-simple lang po ang dahilan kung bakit talaga nagpatuloy ang mag-asawa. Sabi po nga daw sa Romans, chapter 5, verse 5, ito, the love of God has been poured out in our heart by the Holy Spirit. So, yung pagmahal ng Diyos, galing sa Diyos, ang Banal Espiritu nagbibigay sa atin. Kaya, sa mag-asawa, anong pinagdaanan natin, hayaan mo na kung talagang minsan nga sabi natin, dahil sa mga problema, sa pagsubok sa buhay, parang yung pagmamahal natin sa asawa natin, kabiyak natin, parang nababawasan. Ang tura lang po yun, pero mayroon po tayong pwedeng gawin kung di hingin uli sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon na dumaloy sa iyo sa just receive na para sila, ibigay mo yun. Sabi natin, kung wala ka naman, ibigay mo pa. Kaya hayatin natin na ang pagmamahal ng Panginoon, ang Diyos na nabigay ito, ay araw-araw na kasi gusto naman yan, ang tao kapos, pagmamahal. Kahit kapos tayo, at anong gawin natin. Pero ang Diyos na to ang nagbibigay. Kaya hingin natin sa Diyos yung pagmamahal natin ng galing sa Diyos para ibigay natin sa asawa natin. Alam natin, ang sungko, ang nakakasawa natin yung perfecto, may mga defecto yan. Pero mamamahal mo siya, dahil ang pagmamahal ng Diyos dadalo sa iyo. Na po, kung patuloy kayong mag-asawa, hayaan natin tayo mag-asawa, nagbibigay sa Panginoon, patuloy. Kaya naging tayong asawa, makatuwang tulong po sa gawain ng Panginoon. Kaya nakakatuwa po sa Panginoon kasi alam ko po talagang
na talaga yung natin araw-araw paggising sa Panginoon, paggising natin, ang Diyos talaga, ang biyaya ng Panginoon, no? Pagmahal ng Panginoon, ay sapat na upang magpatuloy tayo bilang sama-sama mag-asawa. Totoo po yan. Totoo po talagang kulang po tayo, limitado po talaga tayo. Pero sa biyaya ng Panginoon at dahil sa pag-ibig ng Panginoon na natanggap natin una sa Kanya, dadaloy din yung pag-ibig sa ating asawa at nandoon yung pagpapalakasan, pag-uunawaan, pagrerespetuhan at lalong-lalo na po sa aming mga babae, no, na tayo mga babae, tayo yung sabi nga ilaw ng tahanan at ang ating magagawa lang sa ating pamilya o sa ating asawa ay talagang ipanalangin lang talaga sa Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon, kung ano yung sabi sa salita ng Lord, ano yung inumpisan niya ay tatapusin niya at kung ano yung pinag-isa ng Panginoon ay walang makakapaghiwalay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon na tanggap natin at yung pag-asa na ibinibigay ng Panginoon sa atin na hindi tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, hindi tayo magkukulang bagkos buhos-buhos ang pagpapala ng Panginoon dahil sa pagtitiwala natin sa kanyang mga salita, sa kanyang pangako at sa pagkakaisa natin na tayo na nagpapanalanginan sa bawat isa, di ba? So maraming salamat dahil mayroong buhay na Diyos na palaging yung dinadaloy ang kanyang pagmamahal sa ating mga mag-asawa. Amen. At sabi nga dyan, isa pa po ay talaga, sabi ng Panginoon Diyos, remain in my love. So, isa lang doon, manatigas pangmahal ng Panginoon. Kasi sigurado talaga dadalo sa'yo sa atin bago sa asawa at mahal ng Diyos. Thank you po. Thank you. Salamat po, Pastor Mar and Pastor Rose sa mensaheng ito. Tunay nga po that it is the Lord who love us first. Ang Panginoon ang siyang unang nagmahal. Kaya naman tayo ay nakapagbibigay din ng pagmamahal. Diba? Hindi lang sa mga mag-asawa, kundi sa ating mga kapwa. So, kami po muli sa International sa mga Kristiyano na patuloy po tayong magbigay ng message of hope kasi hindi po natin alam kung sino po ang mga taong nangangailangan ng mensahe, na nangangailangan ng encouragement, nangangailangan na makarinig ng salita at mabuting balita na galing sa Panginoon. So, patuloy po kaming humihiling sa inyo na magbigay po ng mensahe ng pag-asa. Patuloy pa rin po ang ating Shout for Hope. At nagpapasalamat po kami sa mga gumawa na, nagbigay na ng mensahe. Pwede pa rin po kayong umulit. Pwede pa rin po kayong muling gumawa. So, ayun po. Muli po, magandang hapon sa lahat. At enjoy po natin ang hapong ito. Gerald, ikaw naman. Amen. At nawa ay napagpala po ang nakararami dito sa Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo. At ang purpose po talaga ng pagbibigay ng pag-asa ay para dun sa mga taong down na down sa mga panahon ngayon. Lalo na ay pandemic, maraming asawang nag-aaway dahil walang sweldo, walang trabaho, walang pinagkukunan, maraming kabataan na hindi nga makalabas. At ganoon din sa mga Kristiyano. At ang tanging pangahawakan lang talaga natin ay ang pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Diyan lamang tayo kakapit sa kanyang pangako. Kaya ini-encourage ko kayo lahat na patuloy kayong umattend sa ating Thursday online fellowship at upang makarinig tayo ng mga nakakapagpaapoy ng puso ng pag-asa, ang mensahe ng pag-asa na nagmumula sa ating Executive Director na si Pastor Gani Season. At binabati ko po kayo lahat ng Happy Hearts Day at magmahalan po tayo at patuloy po maging handa po ang puso natin sa pagpupuri sa Panginoon. At ngayong Thursday, enjoy nyo po, magbatian po kayo sa ating chat box. Huwag nyo pong kalimutan mag-hi, hello dyan. At feel nyo po na para sa atin talaga to. At lahat ng ito ay binabalik ko ng papuri ko sa salamat sa Panginoon. Lahat po tayo mag-enjoy sa ating fellowship. God bless everyone. God bless po! Enjoy!
kailan may di pababayaan sa'yo lamang, matatagpuan sa'yo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong
Yun, magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa ating online mission fellowship. Meron po tayong isang napaka sinasaluduhang mga bisita po sa Thailand. Yun po nga tumatanggap po sa ating mga missionaring gustong mag-access to mission po doon. Sila po yung naging nanay, tatay, tour guide po. Lahat na po, all around. Yun po, napakabait po ng mga missionary natin sa Thailand. Let's welcome po si Teacher Zenny and si Kuya Emmanuel Carson po. Yun po. Bati po kayo sa ating mga kapatiran po. Hello, magandang hapon sa ating mga kapatid dyan sa Pilipinas and all over the world. International Team Philippines at ang lahat ng ating mga kapwa manggagawa, ang mga missionaries. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay muli bumabati sa inyo ng talagang mainit na hapon sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. So kami pa ay magpapakilala, kaming mag-asawa ay talaga naman kilalang kilala ng ating mga kapatiran mula sa ating director, Pastor Gani, ating mga item staff at lahat ng mga missionaries na nanggaling sa Thailand where we miss all of you. Nawa maging maayos muli ang ating travel para mabuksan uli at makapag-travel ang bawat isa. And you are all welcome to visit us here in Pattaya, Thailand. Praise the Lord. Tatanong ko lang po kung ano po yung mga hamon na kinakaharap po ninyo sa mission field po and paano po tinugon ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan? Ituloy mo lang ang ano. So sabi nga, napakarami talagang hamon ang kinakaharap ng mga nasa ibang bansa, lalo na sa amin. Kami ay narito for 10 years, for to be exact, last November, because we came here 2010, November also, and last November is our 10th year. Kaya sa haba ng panahon, hindi natin mabilang kung ano yung mga bagay na kinaharap natin, but then, sabi nga, na-overcome natin lahat, na pagtagumpayan, all glory to God. So ang unang talagang hindi natin halos maisip kung paano na-overcome at anong napakalaking hamon sa amin ay yung family. Diba? Pag may family matters ka, talagang ando doon yung mga bagay na iisipin mo, ako ba ay babalik ng Pilipinas? Dapat bang manatili ako dito? Diba? So yun ang pinakamatinding hamon na kinaharap namin nung nagkaroon ng problema ang aming anak. Pero sabi nga, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Hindi rin assurance na kung nasa Pilipinas kami ay wala kaming problema sa aming anak o sa pamilya. So ang kabutihan ng Panginoon dahil pangako niya ito sa Mark 10 verse 29 to 30. Ang sino man na mag-iwan ng kanyang anak, ng kanyang mga magulang, pamilya o field or anything for the sake of the gospel will not fail to receive the 100-fold return kung ano yung iniwan natin. So alam po natin yon na kung saan ito ang pangako ng Diyos na talagang nagpalakas sa aming pananampalataya na alam ng marami na ito po ay na-overcome. So sa madaling salita, maraming nakakakilala sa aming anak na sa ngayon ay isa na ring pastor na naglilingkod sa Panginoon at ang buong pamilya niya ay naglilingkod sa Panginoon. So praise the Lord for that. Amen. And another thing, yung health. Dito, nagkaroon ako ng sakit to the point na na-hospital ako for 1 week. At alam ko na wala akong pwedeng takbuhan, nasa ibang bansa ka, paano ang gagawin mo? So ang Panginoon lang talaga ang nagbigay ng katugunan dahil ang pangako niya, di ba, yung mabuting kalusugan. I will never leave you nor forsake you. So yun po ay na-overcome ko rin dahil sabi nga,
though napakahirap na magkaunawaan sa bansang banyaga, hindi mo alam ang lengguwahe at parang ano pa sa akin, nakapag-trigger pa na magkaroon ako na, uy, talagang mahirap pala pag nasa ibang bansa ka. But then, God's miraculous healing talaga ang nagkaroon kami ng overcome ko na kahit na hospital ako, ayan, to the point, sabi nga sa akin, no more blood, no more lungs. Ang ibig sabihin pala, normal blood and normal lungs. Kaya Wow. nakakatuwa, but then, glory to God, naranasan ko na ma-hospital dito na kung saan hindi mo kailangan ang bantay sa hospital, napakaganda ng serbisyo nila, malinis lahat, because we have favor from the Lord. Wow. And another thing, yung resources, malaking hamon din po ito sa amin. Dahil sabi nga, hindi mo maipapangalandakan o masasabi na ako ay graduate or whatever. Dahil ikaw, sabi nga, bilang isang missionary, hindi tayo mamimili ng posisyon natin. Hindi rin natin kailangan na i-assure natin na meron tayong resources. Only God. Sabi nga, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, rami talaga kaming na-overcome na situation. Amen po. Napaka galing po ng Panginoon sa buhay niyo po. And ano po yung mga confirmation po na binigay ng Panginoon kung ba't diyan po kayo sa Thailand nag-mission po? Maraming facts na pinakita sa amin mula nang kami ay lumabas ng bansa ng Pilipinas. Bago kami nagtuloy, nag-long term dito sa Thailand, ay binigay muna ng Panginoon ang mga pangitain sa bawat isa sa amin. At sa maiksing panahon, siguro 1 linggo ba yun o 10 days, kami ay nag-volunteer mission sa Bangkok. At pinakita sa amin yung mga confirmation na lugar kung bakit kinakailangan kami bumalik. Kasi yung unang punta namin dito sa Thailand. So, lalo na sa aking sister wife, paano siya, mahilig siyang makakita ng mga pangitain. Nakakita siya ng apelyido. Napakalaking Carson sa Bangkok. So, bagamat yung time na yun ay may civil war, 2010. Oh, October. November tayo na ito. November kami nandito. May civil war. Sinunog pa yung building diyan sa Bangkok. So yun. At meron akong kakilala pati na binigyan ako ng tinawagan niya ako, pinapapasyal kami dito sa Pattaya. Ay tamang-tama dito talaga kami nakadestino sa Pattaya ayon sa amin panalangin doon pa lang sa Pilipinas. So, yun, doon ang simula ang pangitain namin. Bumalik kami, umuwi kami ng Pilipinas. After a month, bumalik uli kami. Inayos muna namin yung dapat mga iwanan namin, kung ano yung dapat namin. Nag-decide na kami kung ano-ano yung mga iniwan namin doon sa Pilipinas. Yung aking mga sariling gamit. Iniwan ko lang siya. At nung nandito na kami sa Thailand, nag-long term na kami, yun, tsaka kami nagpatuloy ng gawain dito at sinimulan na namin at hindi na namin inisip kung ano yung naiwan namin sa Pilipinas. So, ginawa na lang namin ang paraan na ma-dispose na namin yung aming mga anong meron kami. At nag-decide na talaga kami mag-long term. Dahil dito kami nirelease at tinawag ng Panginoon. At alam ng ating director yan na si Pastor Gani at yung ating
ating pinuno dyan sa global. So napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa amin at yun nga ang pangitain ng kumbirmado na dinita sa amin sa hanggang ngayon, hindi kami pa pinauuwi dahil sa mga marami pang nagaganap na dapat gampanan. Amen. Yun. Amen po. Grabe, napaka specific po ng binigay ng Panginoon sa inyo. And yun, so grabe ang galing. Sabi nga nila, ang pinaka-the best na place kung saan ka man naroon ay yung sa kamay ng Panginoon. Yun yung pinaka-the best na place. So, Kahit saan tayong punta, tama. Yeah, yes po. Tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Yes po. Last po, ano po yung maibibigay niyo pong payo sa mga gustong magmisyon pero may mga higante po, may mga hadlang sa kanilang pagmimisyon, may mga walang pera, may mga takot na maiwan dito sa Pinas. Ano po yung pwede niyong ibigay na hamon tsaka payo na rin po sa mga aspiring missionaries po? Ang may papayo ko lang sa mga kapatiran na may pagkakatawag sa Panginoon at nahihirapang sumunod. No? Pero para sa akin, hindi naman siguro mahirap sumunod. Kung susunod, ang mahirap yung hindi sumunod para sa akin. Yung kailangan, pagkakatawag ng ating Panginoon, siyempre, meron kaayusan ng ating Panginoon. At siyempre, pag hindi basta pumunta lang tayo rito para minsan nag-iisip tayo ng ating kabuhayan, tama yan, kasama yan sa buhay. Ngunit, mas mahalaga yung pagkakatawag ko. Ano talaga ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Number 1 ay sumunod lamang tayo. Yan. Katulad ng ginawa namin, sumunod lang kami sa Panginoon at nararanasan namin talaga ang supernatural na galaw ng ating Panginoon sa aming buhay. Siyempre, marami yan. Hindi lang yung personal na sitwasyon sa pamilya at ministeryo. Maraming bagay na pinakikita ng Panginoon kung paano tayo sumunod sa Kanya. Hindi natin dapat makita ang pagkukulang ng bawat isa sa atin. Dapat makita natin ang kalakihan ng ating Panginoon kung ano ang magagawa ng ating personal na buhay para sa ating Panginoon. So, yun nga. And personal natin nararanasan yung mga ganong bagay. So, pag binigay sa iyo ng Lord, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya ni Lord para sa iyo yan. Sabi nga, humakbang dahil kung may mission, may provision ang Lord. Amen. Yun. So, napakadaming natutunan ng ating mga kasamahang gustong magmisyon in the future pagbukas na yung ating airport. Yun. So, madami na pong nagtatanong kung kailan makapag-mission. Kaya, Ayaw nga. opo. Yun. So, maraming salamat po. And pakamusta na lang po sa lahat nating mga kapatiran na nandyan. Yung pong mga Thailander po. Thank you po. Ayan po. So, maraming salamat po sa ating Walang anuman. napakagwapo, napakagandang mga missionary po sa Thailand. Ang ating Glory to God. napakabait po na couple sa Thailand po. Yun, sa mga nagpaplanong mag-access to, welcome po kayo sa Thailand. Yes. Very much welcome. Guide po kayo.
So, thank you sa lahat, Pastora and You are welcome. You are welcome. Kuya. God bless you. Waipon. Prajawaipon. This is our dream, our heart's desire, our fervent prayer. Lord, be glorified. This is our dream, our heart's desire, our fervent prayer. Lord, be glorified. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that brought my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious then that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my home secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there and thousand years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing Grace. Isang matagal na awitin na hindi naluluma sa puso nating mga mananampalataya. Bakit? Kasi laman ng awitin na yan ang isang napakaganda pero napakahirap unawain na klase ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Isang klase ng pagmamahal na hindi natin mawari, na kahit na ano ang magawa natin, patuloy pa rin tayong nilulukuban, hinahabol, at pinupunuan ng todo-todo ng ating Panginoon. Maraming beses na natatanong ko mismo sa ating Panginoon, Panginoon, bakit ganyan ka magmahal? Bakit kahit palpak na kami, kahit na
Nagkakasala pa rin kami kahit na napapahiya namin ang pangalan mo, kahit na talagang hindi kami karapat-dapat. Bakit patuloy mo pa rin kaming minamahal? Patuloy mo pa rin pinauunawa sa amin na kahit na ano ang nangyayari sa buhay namin, kahit na ano ang pagkakamali namin, higit na mas malaki pa rin ang pagmamahal at kahabagan mo sa amin. Talagang napakahirap unawain ng iyong pagmamahal. At yan ang nilalaman ng Amazing Grace na ating narinig kanina. Isang awitin na pasalamat ko hindi nag-eedad para sa lahat ng panahon mapapaalalahanan tayo kung sino at anong klaseng pagmamahal ang binibigay ng Diyos sa atin. Ito ang laging nagbibigay din ng lakas sa puso natin. Kasi aminin natin mga kapatid, sa palagian pumapalpak tayo. At naaamin natin, Panginoon, mahina ako, Panginoon, nakakahiya. Pero naandoon pa rin lagi ang Panginoon sa atin. Talagang parang hindi niya naririnig yung sinasabi natin eh. At ganong klaseng magmahal talaga ang Panginoon sa atin. Napaka-special na awitin. Akayin ko kayo sa isang napaka-special na bahagi rin ng salita ng Panginoon na kung paano tumimo sa puso natin ang Amazing Grace. Alam ko, ganun din ang mararamdaman ng puso natin sa pahayag na ito ng salita ng Panginoon hango sa 2 Corinthians chapter 1 verse 19. Mula kay Paul, sabay-sabay nating basahin ang kanyang pinahayag. For Jesus Christ, the Son of God, does not waver between yes and no. He is the one whom Silas, Timothy, and I preach to you, and as God's ultimate yes, He always does what He says. He always does what He says. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, gagawin niya ito. Hindi siya ang klase ng Diyos na nag-aalanganin lagi. Desidido, determinado at sigurado ang bawat pahayag ng Panginoon sa atin. Kaya sinabing laging yes and amen mula sa ating Panginoon. Nung bagong-bagong pastor ako, naikwento ko na sa inyo ng maraming beses ito. Nagpastor ako sa isang napakalit na church, sa isang garahe lang, at mga tricycle driver at saka mga labandera, ang mga karamihan ng members namin. It was not a wealthy church. Pero puspos na puspos ito ng presensya ng Panginoon sa palagian. Isang beses, nung kami ay nag-outreach programs na, naalala ko talaga to eh. Ang church namin, meron naman kaming sasakyan na Fiera na medyo bulok at bago mo patakbo, kailangan itulak muna namin. At naandun kami, naalala ko sa may sukat yon. Habang nakatigil kami, nakita ko ang isang malaking eroplano, nakalipad-lipad lang. At tiningnan ko. At alam nyo, talagang tuwang-tuwa akong pinapanood ko. At sa loob ko, sigurado ko makakasakay din ako dyan isang araw. Tapos, alam ko ang Panginoon na naglalagay noon sa puso't isipan ko. Pero pag alis ng eroplano, pagtingin ko naman sa tabi ko na, doon na naman yung bulok na Fiera, na kailangan na namang itulak. At ito pa, pagdukot ko sa pitaka ko, ayun na naman, isang pitaka na wala na namang kalaman-laman. Ganon ang sitwasyon nung mga unang panahon. Pero alam nyo, ito ang realidad. Oo, may maganda kang panaginip, pero ang realidad mo, oo, ang ganda-ganda ng nakikita mo sa isipan mo. Pero ang katotohanan, walang laman ng kahit ano ang bulsa mo. Naandun ka, naghihirap, hindi mo alam at hindi mo masigurado talaga kung anong hinaharap. Pero, kapatid, kahit na ganito, ang mahalaga, alam ko kung ano ang ipinapahayag ng Panginoon sa akin. Ang mahalaga sa akin, hindi yung nakikita ko, kundi kung ano ang ipinapangako ng Panginoon sa akin. Oo, kasi nung panahon na yon,
kahit anong gawin ko, lahat na nakikita ko, ang layo doon sa pinaniniwalaan ko na pwedeng gawin ng Panginoon sa akin. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi dapat maging basihan kung ano ang sitwasyon natin ngayon panungkol sa hinaharap natin. Ako, sa edad kong ito, sa dami ng pinagdaanan ko, masasabi ko sa inyo, totoo yon. Hindi dahil napakapangit ng sitwasyon mo ngayon, ay ganun din ang mararanasan mo sa hinaharap. Actually, sasabihin ko na sa inyong diretsuhan, kung ano ang sinabi ng Panginoon panungkol sa hinaharap, at ang lagi ng sinasabi ay magiging maganda ito para sa mga nagtitiwala, naniniwala sa Kanya. Kapatid, kumapit kayo sa pangakong ito dahil sigurado ko na matatagpuan nyo ang kaganapan nito sa hinaharap. Kaya kahit na ganong kasama, kahit ganong kapangit, kahit ano pang sabihin mo na napakatindi ng sitwasyon mo, kapatid, para sa ngayon lang yan. Sa mga bukas na darating, makikita mo, iba pag tumupad ang Panginoon sa pangako niya. Kaya lang, siyempre naunawaan ko, pinagdaanan ko rin, alam na alam ko, napakahirap pag naandun ka sa lugar na yon, na may pinaniniwalaan ka sa Panginoon, pero ang pitaka mo, walang kalaman na laman ng pera. Ang hirap kung ang damit mo ay paulit-ulit mo lang ginagamit. Ang hirap pag ang pagkain mo, kadalasan, ang mahalaga sa iyo ay basta may kanin ka lang at konting pampalasa sa kanin, mahalaga, makakatabay ka na. Pero sa loob mo, may pangako ang Panginoon Oo, pero meron ding panahon na kailangan mong hintayin ang magaganap patungo doon sa pangako. Madalas, ang mga naghihintay, nahihirapan sa paghihintay. Bakit? Kasi hindi naman madali na maipit ka doon sa panahon ng pagsusubok Ang hirap, alam naman nating lahat, walang may gusto na manatili sa ilalim ng bagyo. Walang may gusto na lagi kang walang kapera-pera, walang may gusto na lagi kang naghahanap ng kung saan mo kukunin ang susunod na ipakakain mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang hirap, alam ko, ng sitwasyon na yon. At ang hirap, lalo na pag alam mo may pinanghahawakan ng pangako, pero bakit hindi mo man lang matikman ang pangakong yon? Bakit? Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kahit mahaba ang paghihintay, darating ang panahon na mababago ang sitwasyon dahil ang paghihintay ay titigil. Titigil yan, kapatid, at makikita mo na magbabago talaga. Nung panahon ng simulain, parang ang sitwasyon ko, parang walang katapusan ang problemang dumarating. It seems like there's a never-ending share of problems and miseries in my life. Sigurado ko, maraming nakaka-identify sa akin ngayon. Biruin nyo, sasakyan mo sa church, bago lang kayo makaandar, talagang ditulak pa ng lahat ng mga kasamahan mo sa church. Tapos na may nagkakwento, may mga nagkakwentuhan nga, narinig ko yung kwentuhan, sabihan mo si pastor, bumili na ng posporo para matapos na ang kanyang misery doon sa sasakyan na yon. Alam niyo na, pag binabalikan ko yon, natatawa na lang ako ngayon Kasi mahalagang bahagi rin yung mga pinagdaanan na yon. Bakit? Kasi yung mga pinagdaanan na yon, alam ko, bahagi lang ng plano ng Panginoon sa kagaya ko at sa kagaya nyo. Alam naman natin lahat kung bakit tayo dumaraan sa mga pagsusubok. Alam naman natin lahat kung bakit pinapahintulutan ng Panginoon na nagpahayag ng pagmamahal niya sa atin. Na nagpahayag na talagang ibang-iba ang pagtrato niya sa atin. Ang tanong, Panginoon, kung special kami sa iyo, bakit itong pinagdaraanan namin? Yan ang mga tanong ng mga maraming mga bago-bago pa lang sa pananampalataya. At yung mga hindi pa masyadong lumalago sa pananampalataya din. Pero alam nyo, ang ganda ng plano ng Panginoon lagi sa atin. Kasama na ang pahintulot niya na dumaan tayo sa mga pagsusubok.
Mat alam naman natin ang pagsusubok na yon ay hindi binibigay sa atin para sirain tayo. Pinahintulutan ang mga pagsusubok, ang mga problema, ang mga sitwasyon na hindi maganda sa buhay natin na dumating sa atin para turuan tayo. Turuan tayo, ipakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga problema natin kung sino siya talaga. Alam nyo, sa dami ng mga panahon na nagkaroon ako ng problema sa pinansyal, sa kaperahan, kung babalikan ko, napansin ko, sa panahon na talagang gipit na, at kailangan na, at talagang wala ng paraan na kahit ano pang mangyari, kung babalikan ko, na maaalala ko, laging merong nangyayari. Laging may dumarating sa tamang panahon. Eksaktong-eksakto at sapat na sapat lagi. At napakahirap bilangin yung mga pangyayaring yon na dumarating na lang ang katugunan ng Panginoon. Pero yung mga yon, pagtuturo na ng Panginoon sa atin eh. Alam ko, ganun din kayo eh. Ganon din kayo. Siguro yung mga panahon na wala kayong makain, may biglang kumatok sa bahay nyo. Nagsabi, hindi ko alam po kung bakit, pero parang may nagsasabi sa akin na dalan kayo ng pagkain eh. Marami na ako naringgan ng ganyan ng kinuwento sa akin. At natutuwa ako sa puso dahil ganyan din ang nangyayari sa akin eh. Pare-pareho naman tayo eh. Pero tingnan nyo, hindi dumadako ang lahat ng mga problema natin sa kapahamakan natin. Lahat ito ay tinuturuan lang tayo sa ating kawalan, pinaunawa sa atin na ang Diyos natin ang siyang magiging sapat sa atin. Sa ating kakulangan, ang Diyos ang katugunan. Sa ating pangangailangan, kahit sa kaperahan, di nyo napansin, ang Diyos natin ang Jehovah Jireh. Sa ating mga karamdaman, hindi napansin, mayroong nagaganap na pagkilos ang Panginoon para patunayan lang na siya ang Diyos na nagpapagaling. At kung ano-ano pa. And as we go through the phase that God planned for us, bawat eksena na nagaganap ay pagtuturo para makita natin, tama, kung hindi nga ako mahuhulog sa bangin, hindi ko makikita ang katotohanan na mayroon akong tagapagligtas. Kung hindi ako magigipit, hindi ko maunawaan na meron pala akong tagatulong sa akin. At yon ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang mahalaga lang sa panahon ng pagsusubok, sa panahon ng mga problema, meron sa puso natin na natuto na kumapit lang tayo. At yun ang tinatawag nating pag-asa at pananampalataya. Kagaya nung nakikita kong eroplano, pero wala namang kalaman-laman na pera ang pitaka ko at bulok na bulok ang sasakyan ng church na ginagamit ko. Paano ko naman makakasakay sa eroplanong yon? Pero alam nyo, nakakatuwa. Dahil yung nararamdaman ko, naunawaan ko ay mula sa Panginoon. Kasi ang pag-asa at ang pananampalataya ay ang nagbibigay sa atin ng kakaibang pakiramdam na alam natin na mayroong mangyayari. Pangit man ang panahon ko ngayon, pero isang araw na andun ako sa taas na yon, nakasakay sa aeroplanong yon. And it strengthens us sa panahon ng mga panghihina dahil sa dami rin ng problema natin. Ang tawag ng mga nauna sa atin, ang mga patriarchs, ang tawag nila dyan ay faith. Pananampalataya. Nagbibigay sa atin ng pangitain, a glimpse of what is waiting for us in the future. Ang totoo, huwag kayong mag-alala, hindi naman nais ng Panginoon na pagdusahin tayo talaga. God takes no pleasure in our suffering. Pinahintulutan lang niya uli ang lahat ng ito para mahubog tayo at makilala natin siya ng lubusan. At yan ang maganda sa ating pananampalataya. At ang Panginoon, tandaan nyo, dito sa mga nabubuong ito ng pagtuturo ng Panginoon, ang malinaw sa akin ay ginagawa talaga ng Panginoon ko noong sinabi niya. Pinangako niya, tutuparin niya. He does what He says.
Huwag niyong kakalimutan yan, mga kapatid. Ginagawa ng Diyos kung ano ang sinabi niya. God will surely fulfill His promise. Hindi niyo napansin, parang ilang Webes na pabalik-balik tayo dito sa temang ito na ang Panginoon ay tumutupad sa kanyang pangako. Bakit? Dito ako inaakay ng Panginoon sa temang ito Siguro dahil sa sitwasyon na rin natin dito sa pandemyang ito at sa mga nagaganap sa atin, ito siguro ang binibigay ng Panginoon sa atin na panglaban natin sa posibleng ipanghina natin. Na kahit na magulo ang paligid natin, kahit na may kakulangan na tayo, kahit na may paghihirap na tayo, tandaan nyo, ang Diyos na nangako na hindi ito magtatapos sa kapahamakan natin, bagkos magtatapos ito sa isang napakagandang hinaharap. Kapatid, huwag kayong tumingin sa aktual na nagaganap ngayon, kundi tumingin kayo ayon sa naipangako ng Panginoon sa atin. At ito ang pinakamaganda. Hindi nga lang na binibigay ng buong buo ang detalye. Napansin nyo, hindi nagbibigay ang Panginoon ng detalye. Alam nyo, batang Kristiyano ako lagi hinihingi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng konting detalye. Natutunan ko, hindi ko talaga pwedeng hingin sa Panginoon ang detalye. Bakit? Naunawaan ko nung nag-iedad na ako sa pananampalataya na kaya ayaw na tayong bigyan ng detalye para matuto tayong magtiwala. Kasi pag may detalye na, hindi na tayong matututong magtiwala. Ang pagtitiwala ay wala kang alam, wala kang nakakapitan kundi pangako lang ng Panginoon. Sapat na sa iyo pagkat alam mo siya na nangako ay tumutupad sa kanyang pangako. Ang pananampalataya nagsasabi sa iyo, oo, kahit na hindi ka panipaniwala ang salita, alam ko yon ang mangyayari. Kahit hindi kayang unawain ng isip ko kung paano dadako doon, alam ko, kayang gawin ng Panginoon ko kahit na imposible yan. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Matuto tayong magtiwala, patuloy, umasa kahit sa panahon ng napakahirap, napakabigat na mga hinaharap at hamon na binabangga natin. Kailangan matuto lang tayong kumapit sa kanyang pangako na puno ng pagtitiwala sa ating puso. Kahit na lumilipas na ang mga araw, linggo, buwan at taon, kapatid, hindi mahalaga yon sa atin. Ang mahalaga, alam natin, kahit na sa paglipas ng panahon, magaganap at magaganap pa rin ang naipangako ng Diyos sa akin. Kaya ang mga pahayag nga sa atin, mahaba man ang pagtangis natin sa gabi, pangako ng Panginoon, susungaw pa rin ang bagong araw sa buhay nyo. Ang liwanag ng bagong araw. Yan po ang pagkasaya-saya at pagkasarap-sarap sa pangako ng Panginoon. So ngayon, bilang paalala at pwede ko nang sabihin, pagbuklod ng lahat ng naririnig natin, ang mahalaga lang kapatid, sa panahon na kinalalagyan natin, sa panahon na sinasabi sa mga telebisyon na napapanood natin, na kahit na mayroong bakuna na darating, huwag kayong masyadong umasa kaagad na mawawala ang mga problemang ito. Posibleng taunan pa bago lubusang magkaroon ng makita nating konti man lang na sense ng pagbabalik sa medyo pagka-normal. Ilang taon? Yung iba sinabi baka 7 taon pa at lahat. Kapatid, doon ako narinig yung wow, pero biglang naalala ko, hindi mahalaga sa akin ang panahon. Ang mahalaga sa akin, ang pangako ng Panginoon. At yan ang mahalaga. Kaya kapatid, sa sitwasyon na to, ilang bagay lang hinihingi sa atin. Unang-una, magtiwala lang tayo ng buong buo sa Panginoon. Lalong-lalo na pagpahirap ng pahirap ang sitwasyon at panahon. Kasi iba, parang mas madaling magtiwala pag maganda ang sitwasyon, di ba? Pero kahit na sa Biblia, mapapansin mo, pag nagkakaroon na ng mga problema, nagkakalasan na sa pananampalataya ang marami. Pag hindi na nila nakukuha ang mga pagpapala, lumalayo na sila sa kinikilala nilang nagpapala. Kahit mga disipulo ng Panginoon noon, tinanong ng Panginoon, hindi ko kayo pabigyan ng pagkain pagkat mukhang yan lang kinahabol nyo.
At alisa na, naiwan lang yung mga core disciples niya na sinabi, saan pa kami pupunta? Kilala ka na namin na ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang tunay na Panginoon. At yun, doon pala maunawaan natin, may mga mananampalataya na tinuturing na kaya magtiwala pag maganda lang ang panahon at sitwasyon. Pero pag hindi na maganda ang katayuan, umaayaw na rin sila. Naghahanap na ng ibang paraan at naghahanap na ng ibang pwedeng makuhanan ng solusyon. Kapatid, wag sa panahon na lalong humihirap ang sitwasyon, ito ang panahon na dapat lalo tayong matutong kumapit ng todo-todo sa ating Panginoon at sa Kanyang pangako sa atin. Wag na wag kayong magdududa sa bawat pinahayag ng Panginoon sa atin. Hayaan nyo na dumaan ng mga pagsusubok na to, kasama tayo doon, pero tayo ang makakakita ng kapangyarihan ng Panginoon na magaganap. Ulitin ko, pag walang magandang nangyayari, do not ever doubt even His love. Huwag na huwag niyong pagdududahan kahit na ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Sabi na ng salita niya na walang pwedeng kumuha sa iyo, palayo sa akin, kahit na ano. Kahit na ito ay mga diablo pa, mga spirito, kahit na ano. No one can snatch you away from the hand of God. So wag na wag nating pagdududahan to pag ang sitwasyon natin ay hindi kaiga-igaya at hindi maganda. Lagi nyo lang paalala sa puso't isip nyo, oo, pangit ang panahon, pero hindi nagbabago ang kahabagan at pagmamahal ng Diyos sa akin. Magugunaw na ang langit at lupa, pero ang pagmamahal niya ay hindi magmamaliw para sa akin. At imbis na maghangad pa tayo ng kung ano, sa panahon ng paghihirap, magtiwala at magmahal tayo ng lubusan sa Kanya. Pakita natin sa Panginoon na hindi natin siya minamahal dahil may nakukuha lang tayong maganda, masarap at mabuti sa Kanya. Patunayan din natin sa Panginoon na minamahal natin siya dahil sa kung sino siya. Sino siya sa buhay natin, sino siya sa puso at isipan natin. Sana mapakita natin itong napakaganda at napaka-importante na katotohanan na to. At wag na wag niyong kakalimutan, dahil may pinangako ang Panginoon na maganda sa atin, I want you to always let expectancy rise from your heart. Lagi kayong umasa. Asa kayo na merong mangyayari na kung saan i-reveal ng Panginoon kung sino siya talaga. Kung siya nga ba talaga ang Diyos na hindi bumabali ng kanyang pangako. Maniwala kayo, sa pag-edad kong ito, napatunayan ko, talagang totoong-totoo ang bawat pahayag ng salita ng Panginoon. Na kahit na mukhang imposible ang sitwasyon mo ngayon at pinangako ng Panginoon, magiging maganda yan, kumapit ka sa pangako ng Panginoon at wag mong pansinin kung gaano man kagulo at kahirap at kapangit ang panahon na to, dahil maglalaho yan at matitira ay ang kaganapan ng sinabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Siya ang Diyos na lumikha ng lahat, kayang-kaya niyang buuin ang pinakamagaganda para sa atin. Kaya kapatid, maghanda na kayo, maghanda na kayo sa mga darating sa inyo na matuturing kong amazing grace. Kakaiba na hindi mo rin mawawari, hindi mo talaga matatanto kung bakit bubuhusan ka ng ganyang pagpapala at pagmamahal ng Panginoon. Pagkat darating sa iyo sa tamang panahon na tinakda ng Diyos ang isang pagkaganda-ganda at pagkabuti-buting pangyayari sa buhay mo. Something good and something beautiful will come your way. At yan ang style ng Panginoon sa atin. Umasa kayo, kapatid. Ang Diyos na nangako ay tutupad sa kanyang pangako. Kung anong sinabi niya, ito ay gagawin niya. Kaya maghanda na tayo, kapatid. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, sino naman ako para pagpalain mo ng ganito? Sino kami, Panginoon, para mahalin mo ng ganito? Panginoon, nakakahiya sa iyo pagkat hindi namin natutugunan ang klase ng pag-ibig mo sa amin. Pero patuloy at patuloy at patuloy ka na nagpapakilala sa amin na isang Diyos na tunay na nagmamahal, tunay na hindi nagbabago, tunay na tapat
at tunay na punong-puno ng kalwalatian para sa aming lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at alam namin magulo man ang paligid, madilim man ang sitwasyon, ang salita mo, ang liwanag sa puso namin na nagpapakita. Susungaw ang napakagandang bagong araw sa buhay naming lahat at magkakaroon kami ng ngiti, pagtawa at pagsayaw at pagsigaw ng papuri sa iyo mula sa puso namin. Karapat dapat kang purihin ng lahat, Panginoon. Napakabuti mo at napaka sarap purihin ka mula sa puso naming lahat. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at lahat po ng iyong mga anak ay nagsabi ng Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Enjoy God's love and enjoy God's blessings kahit sa panahon ng pandemya. God bless you. God bless you.